dito, parang nakarating na rin ako ng Baguio, sa totoo lang. sa traffic minsan, dito sa Metro Manila talaga, at pati sa amin, sa Pasig, grabe po talaga minsan. Hindi mo mapunta dito minsan, parang But anyway, it's nice to be with all of you here this afternoon. It's an honor and privilege to be here. Siyempre, gusto ko rin na kunin yung pagkakataon para pasalamatan sina Mayor Benji, other conveners, of course, Mayor Romel is there, at baka hindi pa po natin napapasalamatan yung secretariat din natin, sina Winona, na talagang grabe ang effort sa paggawa ng mga activities natin. And from the start, sila naman po talaga yun. So maraming salamat sa secretariat natin. Ako naman po ay parang saling get lang dito sa mga conveners natin. Sina Mayor Benji naman po talaga ito. But I'm here because I also believe in them. And I believe in their vision, the vision of Mayors for Good Governance, and the manifesto that I suppose we have all signed. At kaya naman tayo nandito because we share that vision, we share common goals for not only for our localities, but for our nation. Yung topic po na nabigay sa akin, ako po ay naatasan po, na pag-usapan po ito, taking action against corruption. Medyo mabigat po yung topic na ito. Kanina, papunta po dito, and I had a lot of time dahil nga po traffic papunta dito. Nag-isip ako, paano kaya ang approach ang gagawin dito? Sa totoo lang po, I'll be honest with you, pag puro mayors din yung mga kausap ko, nahihiya ako kasi alam ko naman marami sa inyo ay mas experience sa akin. Hindi ko na po sasabihin mas matanda po sa akin. Sabihin ko na po mas experience po kaya sa akin. Sabi siguro na lang, magkukwento na lang po ako ng konti. Sa totoo, binigay po sa akin na oras para magsalita ay parang 1 hour and 15 minutes. Pero pag kayo mag-alala, hindi ko po ubusin yung 1 hour and 15 minutes. Na lang po siguro, pag nagsimula na po ako magkwento ng konti, pagka gusto niyo pong mas i-detalye ko po yung mga kinukwento ko, tingnan niyo, ngiti lang po kayo sa akin. Pero kung gusto niyo bilisan ko na po ng konti, ay kahit pumikit po kayo para bilisan ko po yung pagkwento ko. So, ayan po, again, iniisip ko saan ba ako magsisimula para siguro at least hindi ko naman ubusin yung buong oras, kundi baka maybe 15-20 minutes. Tingin ako ng tingin kanina kung may clock ba dito o wala, Alam niyo naman tayo mga politiko, pag nagbigyan ng microphone, kahit sabihin natin 20 minutes, na-extend, minsan nasasarapan tayo magsalita, dire-diretso, So, paano kaya, hindi ko alam kung ma-on ko ba ito. Tingin-tingin na lang po ako dito sa inyo para alamin ko po kung anong oras na. Pag lumagpas na po ako ng 20 minutes, again, kahit pumikit na po kayo at magigets ko na po yun, So, I became a mayor in 2019. Again, I know a lot of you are very much more experienced than I am. But I'd like to take this opportunity to share a little bit about our experiences in the city in Pasig. It's my second term this time around. Again, isip ako ng isip saan sisimulan. Hindi naman parang mag-lecture ng Makati, diba? In the past, we have activities via Zoom and everything. Ganoon naman, sa pagiging mayor, walang sa exam, pag sa school, masama mangopya. Pero bilang mga mayor, ay maganda po mangopya. Dapat nagkukopyahan po tayo. And what I can say is that, when I started as mayor, a lot of the best practices that we did, and that we actually maybe got credit for later on, even during the pandemic and after the pandemic. Ang totoo po niyan, halos wala naman po akong original na ginawa. Yan naman po ang totoo. Hindi rin po ako nahihiyang aminin yun. Sa lahat ng nangyari, even if we were recognized, even some awards, nabanggit sa media, whatever, ang totoo po niya, wala naman akong original na ginawa. Tinignan lang namin, ano ba yung mga best practices sa ibang localities, ano yung pwede natin gayahin, kung may magandang ginagawa sa QC, gayahin natin, may ginagawa maganda sa Valenzuela. Of course, I was able to look mostly at cities here in Metro Manila kasi proximity lang naman. But even as far as Naga City, before I became mayor, I went there and I stayed there for around 5 days, or almost a week, to study their practices in people empowerment.
Pati yung Cagayan de Oro, hindi ako nakapunta personally, pero inaaral namin yun. So ganun po, yung mga mayor, maganda magkopyahan po tayo. But this specific topic, taking action against corruption, ito yung siguro isa sa pinaka mahirap na topic pag-usapan. At hindi rin maiwasan, minsan pag ito yung topic, minsan siguro may ma-offend tayo, minsan hindi siya komportableng pag-usapan. Lalo na tayo mga Pilipino, hindi natin gusto yung mga topic